So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2024 itong isang napakabentang Samsung device noong year 2021, which is sa Samsung Galaxy S21 Plus. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan nga, nakakatuwa itong S21 Plus ay available na ang mga pre-loved good condition unit nito sa Green Hills. So kung interested kayo, ilalagay ko po yung links ng mga trusted shop natin sa Green Hills. At yung Facebook pages sila nasa description box. Check nyo na lang kung meron kayong inquiries. Nag-range to sa I think 16,000. Itong S21 Plus, 16 to 17,000. 256 kasi ito, depende na lang. Pero ganun yung range. And ito yung games natin itetest. COD, ML, Genshin, Honor of Kings, and Firelight 84. So, first na lalaroin natin is ML. Itong ating settings. So, refresh rate super, graphics ultra, HD mode naka-on ng outline at shadow. And quick reminder nga pala, ang chipset neto, since NTs ito, is Exynos po to, hindi to Snapdragon. Reminder lang na pag S21 series, ang international release niya na chipset is Exynos, tapos US is Snapdragon. So pagdating sa ML, tignan nyo naman, napakaganda pa rin still ng performance ng S21 Plus mga ka-J-Vlog. Smooth pa rin in fairness. Wala tayong experience sa any frame drops. So kaya tayo nasa AI dahil mababa kasi credit score ko. Pero still, yung mga kakampi naman natin is real player yan mga ka-J-Vlog. Kaya meron pa rin tayo ditong ping. Pero yung ping natin, tingnan nyo is naman okay, mababa. Very stable naman yung connection natin. At grabe, ang ganda nung performance nito sa Mobile Legends. Smooth pa rin hanggang ngayong 2024. And sobrang ganda rin yung display niya. Next is COD. Ito yung settings natin sa Battle Royale and multiplayer. Graphics, very high frame rate map. So pagdating sa COD, Battle Royale, ang ganda ng performance din ni Samsung Galaxy S21 Plus. Super smooth siya sa mata sa settings, and playable siya. Panigurado may enjoy nyo maglaro ng COD dito. So pagdating sa COD multiplayer, napakaganda rin ng performance din ni S21 Plus. Super smooth siya. Sa mata sa settings to, no frame drops, maganda yung movement niya. Nakakalaro tayo mabuti. So next is Honor of King. Settings natin, FPS. Set natin sa Mac. Resolution Ultra.
So pagdating sa Honor of Kings, solid yung performance din ni S21 Plus mga ka-J-Vlog. Ayan, playable siya. Sa mataas sa settings, very detailed yung graphics at no frame drops din while playing Honor of Kings dito sa smartphone na to. So next is Farlight 84. Set natin yung settings niya. Graphics Extreme. So magda-download lang tayo ng few resources. Graphics natin Extreme. Frame rate high. So makikita nyo mga ka-J-Vlog, ang solid pa rin ng performance niya sa Farlight 84 na mataas yung settings. Oh. Grabe. Wala akong na-experience na mga frame drops. Sobrang smooth ng movement. Very detailed yung graphics. Grabe. May enjoy nyo maglaro ng Farlight 84 dito. Ayan, no? So solid na solid pang gaming pa rin itong S21 Plus ngayong 2024. Medyo na-experience tayo ng warm dito sa bandang joystick pero wala pa naman mga malalang problems while playing dito sa smartphone na to. So dito na natin matetest, of course, Genshin Impact. Set natin siya sa pinakamataas. Highest. High rin natin yan. 60. Meron siya option sa 45 din. Pero 60 motion blur, low lang natin. Tignan nyo naman mga ka-J-Vlog. May mga frame drop, yes, pero grabe. Imagine niyo 3 taon na tong smartphone na to. Pero kasi maganda dito, meron pa tong update sa Android, di ba? So grabe. Nakakaya niya pa yung naka-on yung motion blur. May frame drop, yes, pero playable siya. Ayan, no? Ganda rin ng graphics pag sinet nyo sa mataas sa settings. Very detailed siya. Ayan, pag battle tayo na mabuti. Pero, yan, ilang minutes pa lang, naka-experience tayo ng warm dito sa joystick. Pero so far, so good naman. Playable po ang Genshin, no? Pero expect nyo pag matagal kayo maglalaro dito at malala na yung frame, overheating nyo. Doon kayo maka-experience ng mga malalang frame drops while playing. Kasi dito pa lang sa okay yung niya, temperature, may mga frame drops na tayo from time to time. Ayan. Pero still, mga J-Vlog sa presyo niya ngayon na 16,000, di ba? Ay good deal na itong Samsung Galaxy S21 Plus. Playable sa Genshin Impact ngayong 2024. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo yung gaming performance ng Samsung Galaxy S21 Plus. And nung naglaro tayo, medyo may na-experience tayo mga ng warm sa smartphone. Medyo uminit na rin yung smartphone. Pero still, maganda pa rin naman yung performance niya. Nakakatuwa, di ba? Na 3 years na siya. Pero yung smartphone na to is very snappy pa rin. Kaya wag na kayo mag-alala kung Snapdragon ba kukunin nyo or Exynos. Dahil ito, Exynos yung chipset nito. Pero napaganda po ng performance niya. Playable po ang maglaro dito sa Samsung Galaxy S21 Plus ngayong 2024. Expect nyo na yan kasi Exynos din naman is flagship chipset din naman nilagay nila dito. At lahat po ng games na tinest natin ay playable sa S21 Plus. Even Genshin Impact na kaya nyo nang walang kahirap-hirap mga ka-J-Vlog. At ang maganda sa smartphone na to is yung kanyang display. Sobra pag naglaro kayo is yung nakaka-enhance pa ng graphics na nilalaro nyo pag ginamit nyo tong S21 Plus mga J-Vlog. Playable lahat ng mga games and even ML, panigurado may enjoy nyo. Tapos, solid pa dito, yung speakers niya ay dual steer speakers kaya talagang
very premium yung very premium yung listening experience niya dito sa S21 Plus. Again, napakamura na lang neto sa Green Hills at dati nung lumabas is very expensive, 50 to 60. Pero ngayon makakuha na lang kayo ng 15 to 17,000 ng S21 Plus depende sa storage. And meron siyang 128, 256. I suggest kunin niyo yung 256 mga ka-J-Vlog, mas sulit kung gaming ang focus niyo. Pero 128, kung casual lang naman kung ginagawa niyo, pwede pa naman yung 128 GB. Again, kung interested kayo dito, yung link ng shop na pwede kayo makabili ng mga good quality na Samsung smartphone ay nasa description box. PM na kayo, sabihin nyo lang na panood sa vlog, bibigyan pa kayong discount ng shop na yan.